So guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, paulit-ulit ko nga pong sinasabi sa inyo, no, na hindi po deserve ng Pilipino, especially kayo mismo, na mga nanonood, na makarinig ng fake news at magdulot ito ng kalituhan sa ating mga pag-iisip. Hindi mo deserve na balitaan kita ng fake news at hindi ko din dapat gawin na magbalita sa inyo ng fake news as a vlogger and as a influencer. Kuno, hindi ko naman kiniklaim yung sarili ko na influencer ako kasi mga minamahal, ako naglalahad lang ako ng opinion ko. So kahit sinasabi nila na, ay si Mima vlogger yan, ay si Mima influencer yan, hindi pa din naman ako napaproud doon. Kasi ang nakaka-proud lang sa akin na ako naglalahad ako ng opinion ko. Pero yung dahil sikat, kilala, no, mga minamahal, hindi tayo ganun. Hindi natin ginagamit yung influence natin para na, ay sikat yan si Mima, ganyan-ganyan. No, hindi tayo ganun. Alright. So sabi ko naman sa inyo, 'di ba? Hindi deserve ng bawat isa na makarinig ng fake news at magdulot ito ng pagkabuklod-buklod sa ating mga Pilipino. Lalo pat ngayon sa very alarming na kasi high-tech, 'di ba? Gawa ng AI. So nakakabahala, 'di ba? Na gumagawa sila ng AI para sirain itong taong 'to. Ini-edit yung voice, ini-edit yung muka, sinuswap yung pagmumuka para sabihin na ikaw gumawa ka nito. Nagigets niyo yung punto natin, mga minamahal. So, para sa akin, dapat maputol na yung ganitong klaseng sistema. Okay, may magsasabi, pwede naman kasi silang kasuhan, ba't di na lang kasuhan? Mga minamahal, unang-una, kapag yung mga politiko na sinisiraan ay kinasuhan nila yung mga vloggers na yun, lalabas dyan pikon. Yung mga politician na yan, pikon. Diba? At saka paulit-ulit lang yung gagawin. Kasi kunyari, isa lang yung nagkaso. Diba? Pero madami silang siniraan. Nagigets niyo yung punto? Okay, sa'yo hindi na siya maninira, pero sa iba gagawin niya ulit yun. Diba? Mga minamahal? So, para sa akin, sa nakakabahalang stage ng technology, ng social media, I think kailangan na tong putulin. Which is, thanks God, nadinig yung ating dalangin. Kasi tingnan nyo tong balitang to. Vloggers na nagpapakalat ng fake news, tatalupan ng House Tri Committee. Kasi, sa totoo lang, ang dami mga misleading na mga vloggers. Sobrang dami mga nagmi-mislead ng kanilang mga hindi naman sa totally title, yung mga pinagsasabi nila mismo. O kunyari, naaalala ninyo itong si Ace Barber, nilink nila sa droga because of the Splice video. Natatandaan ninyo? Siguro I think yun na din ata yung naging hudyat kung bakit nabuo yung tri-committee ngayon nila Dan Fernandez para imbestigahan itong mga vloggers, diba, na gumagawa ng mga misleading information. Kasi, ulitin ko sa inyo Filipino deserve to hear the truth, facts, and especially genuine vlogging. Diba? Pero sa akin, sa nakikita ko, wala namang masama. Kasi, lahat tayo may freedom of expression, lahat tayo may karapatan na maglathala ng ating mga gustong sabihin. Diba kasi nasa democratic country tayo. You know naman, mga minamahal, demokrasyang umiiral dito sa atin. Pero kung nasasapul na din, diba, yung mga personal life ng mga politician na tinitira ninyo, hindi na siya align sa concept ng press freedom or freedom of expression, I think kailangan na tong gawa ng action. Hindi sa pamamagitan ng kaso-kaso, ipatawag to. Para nang nagkakaalaman at mabuking na din, di ba? Kung sino yung nasa tuktok na nag-uutos sa mga kupal na yan para gumawa ng fake news. May naalala lang ako. Di ba noon, ginawa nila kay Maria Ressa, yung isang journalist ng Rappler,
Di ba, si Digong kinasuhan ni Digong? I don't think so kung si Digong ba nagkaso nun. Basta kinasuhan itong si Maria Ressa. Ano na siya, nasa regional trial court na yung kaso niya. Ranging to 6 years yung pagkakakulong kapag napatunayan. So ngayon, naalala ko lang no, kung gaano inipit at ginipit ni former President Duterte itong si Maria Ressa ng Rappler. Tapos, makikita natin ngayon yung comeback sa kanyang mga vloggers din. Di ba parang, I don't think so kung nakarma, di ba? Pero, hoping sana na magkaroon ng ma-expand itong issue na to. Di ba? Lumawak at ma-reveal kung sino yung nasa tuktok at nag-uutos sa mga yan, di ba? Para sirain ang isang tao. Di ba? Dahil nga, cash umay, di umano, nagbabayad. So ngayon, may nagtatanong sa akin, Nima, kasama ka ba sa ipapatawag? Bay, malay ko. Di ko alam. Na? Nandito na din ako sa probinsya. Kakauwi ko lang din. Ibang bahay na to. Malay ko ba? Hindi ko alam. Kapag ipatawag ako, luluwas ako ulit ng Manila. Diba? Eh, sabi ko naman sa inyo, kung si Takero gumagawa ng fake news, or sila Jake Magnus, Chris Ulo gumagawa ng fake news, kapag ipatawag, deserve nila eh. Gumawa sila ng fake news. Kahit ako, kung gumawa man ako ng fake news, ipatawag ako, deserve ko naman na may patawag eh. Para itama yung pagkakamali ko, aamin ako. Yun yung gagawin ko. Pero yung mga DDS, mga minamahal, sila yung nangangamba ngayon. Diba kasi sila yung mga ipapatawag doon na natutunugan nila, I think, na sila yung ipapatawag. Ako hindi ko naman natutunugan yun. Pero para maging balanse, syempre, may mga DDS na ipapatawag dyan, may mga PBBM vlogger din na ipapatawag dyan, para maging balanse. Pero I don't think so kung aamin yung mga kupal na yan. Syempre, lagi nilang sasabihin na, hindi yan totoo, hindi yan fake news. Diba? I invoke my right and self-incrimination. Gaganon lang yan sasabihin nila eh. Pero hindi naman yung ganon yung quadcom na iko-contempt ka kaagad. Hindi ganon. So, alamin muna nila yung totoo. Kunyari, gumawa ka ng fake news. O, totoo ba tong pulboronic video na to? Ikaw yung naglabas? Tatanungin lahat-lahat, diba? So, ngayon, kapag tinanong yan, pwede nilang sabihin na invoke my right and self-incrimination. So, mapapansin ninyo na gumagawa lang talaga sila ng istorya. Gumagawa lang talaga sila ng chismis, ng chika. So, kapag napatunayan ng fake news, doon na nila sasabihin na, nagsisinungaling ka, you are liar. Diba? So, contempt. So, hindi naman basta-basta magpapakontempt. So, syempre, kukuha muna sila ng facts, ng basis. Diba? O, para doon kay Bisdak. Ano sabi? Si Moreno daw yung nagpatay ng EDSA People Power na yan, monument na yan. Diba? O, paano may papatayo yan? Nasa Quezon. Diba nagigets ninyo? So, yung punto dito, bago ka makontempt, syempre, alamin muna yung totoong katotohanan. Diba? Okay. So, tingnan natin, baka mga next week, itong hearing na to. At syempre, makikita natin kung paano mga tog, itong mga matatapang lang sa so-called social media. Pero tingnan natin kung paano nila i-defend ang kanilang sarili, kapag nandoon na sila sa hearing. Kasi madaming ganyan eh. Yung sobrang tapang sa SOCMED, daming ganyan. Si Banat Bay, ang tapang sa SOCMED. Pero nung nakita naman namin yan, doon nagtatago lang sa kotse. Diba? Sino pa ba yung mga matatapang sa SOCMED? Ang dami niyang ganyan. Si Pambansang Loyal nga, tapang din sa social media, patawa-tawa, pero takot yan in real life. Diba? So, pinasok mo yung risk na yan, so magiging accountable ka talaga sa pinasok mong gulo. Mali yun eh. Nagpe-fake news ka. Okay lang sana, tirahin mo yung ginagawa ng isang tao base sa kanyang pagiging politiko. Pero yung katulad kay Abante, ginawa ng fake news, di ba? Ano yung nangyari kay Abante? May sex video daw. Isang kakupalan yun. Huwag nyo idama yung personal life ng isang tao sa kanyang ginagawang trabaho. Kung meron man kayong kinaayawan sa kanyang pagtatrabaho bilang isang politiko, I think dapat yung tirahin nyo, yung kanyang pagiging public servant.
Huwag niyong tirahin yung kanyang personal life kasi ibang usapan na yun. Alright, mga minamahal, anyway, yun po. Abangan na lang natin. It's me again. Pengi lang po ako ng subscribe. I-subscribe niyo itong ating channel. I-click niyo yung notification bell. Huwag niyo kalilimutan yan, mga minamahal, para lagi kayong updated. Comment kayo patungkol sa issue na to, yung thought ninyo kasi pinapakinggan ko yan. Tapos, huwag niyong kalilimutan na i-like, di ba? I-like ninyo, i-press niyo yung like. Again, tapos mag-comment kayo. I-click niyo yung notification bell, ha? Tapos yung subscribe button para dumami yung ating pamilya dito sa Minamahal channel. Alright? Yan lamang po. It's me again, Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.